Sa ating lahat, welcome po sa ating PO Convention 2023 of pagtitipo ng mga samahan. So, ayan po, ilang taon na rin po ang nakalipas ay ngayon naman po tayo nagkaroon ng PO Convention. So, last ilang taon na ba? 3 years na ba? 2018 na ba? 2018 na, hindi nagka-pandemic. So, wala tayong convention. So, ito rin yung first time ko na dito na maka-join sa PO Convention nyo. So, ayan, magdalawang taon pa lang po ako dito sa MFI. So, ayan po, gusto ko pong i-welcome po lahat ng mga samahan. So, welcome po dito po sa ating binyo. So, ang SNKBT. So, saan po yung SNKBT? So, ayan. Palakpak naman po. Parang so, ayan, welcome po. And then, yung SMML. So, ayan. Yung Sapakata. So, ayan, yung Sapakata. Ayun, maaga pa dito eh. So, yung Sapasika. So, ayan po. So, ayan po, welcome po sa ating lahat. So, para po sa start ko ng acting activity, ayan, gusto ko muna pong tawagan para sa panalangin si Nanay Loreto. Para isa po siyang miyembro ng Sa Musika. So, ayan. Tayo po yumuko at ituon natin yung ating presensya sa banal na Panginoon. Ama naming banal, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. At ngayon, Panginoon, narito kami sa lugar na ito upang patuloy naming ganapin ang aming Christmas party, Panginoon. At dalangin namin na ikaw ang siyang manguna at mag-iingat at ikaw samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain na naway matapos namin ng maayos at matiwasay ang aming party, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na ikaw po ang magabay sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Patuloy ikaw rin na mag-iingat sa aming pag-uwi. Samahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin at pinagkakatiwala namin, Panginoon, sa iyo ang lahat-lahat. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hello po. Maraming salamat po, Nanay Loreto. So, gusto ko lang po ng kaunting sasabihin. Ito pong PO Convention po na to, ang layunin po nito ay unang-una po, kaya po tayo nandito lahat. Unang-una po ay ito po ay ibahagi sa inyo yung mga kabuuang accomplishment ng MFI sa ngayong taong 2023. So, pangalawa po ay maibahagi ng bawat samahan kung ano yung mga gawain nila na mga aktibidad doon sa kanilang mga barangay. And then, pangatlo po ay maibahagi yung mga plano ng mga samahan din doon sa bawat barangay kung ano yung mga ginagawa nila doon sa kanilang mga focal sites. So, ayun. And then, ito naman, and then panlima ay yung makapagbuo ng magandang samahan ng relationship ng bawat isa ng iba't ibang mga samahan kung saan ay mapapaganda yung ang kanilang pakikitungo sa bawat isa. So, and then pang-anim, kaya tayo nandito ay i-enjoy lang natin ang moment na to. So, dapat walang KJ. Mamaya sa mga palaro dapat ay kayo ay makikisali. So, may mga hinanda kaming palaro. So, dapat makisali lahat. And then lahat ng palaro ay may prizes. And then kung sino mamaya yung maraming panalo, siyempre mas maraming prizes 'yon. So kung sinong champion sa lahat ng palaro, so may prizes din 'yon. So ayun lang po. Sa ngayon po, para masimulan po yung activity natin, ay gusto ko muna pong tawagin ang aking kapartner dito sa siya po yung
program officer po ng Liminangkong Taytay. So ako po ay ang kanyang program assistant. So ito po ay ang aking mabait at matalino at masipag na program officer ay si Sir David Tolentino. Ayan po, natahan po natin siya. Kakalapit ko lang sa una, may lait agad. Pasensya lang po sa MC, medyo baguhan po pero magaling pa rin. Papalakpakan po natin si Kevin po sa pangunguna po ng ating gawain. Lahat ba nandito? Tingin muna tayo kung nakangiti lahat. May nagugutom na, no? Sige. May surprise din kami. Mamaya si Sir Don nandito rin. Tapos, katulad ng mga binabanggit ko kanina po sa inyong lahat, dahil matapang kami, may intermission kami. Kung may intermission kami, may intermission kayo. Para lahat tayo nagkakahiyaan. Wala maiiwan. Lahat. Bulusok. May budos kami rito. Sige po. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Papasalamat kami na nandito kayong lahat. Hindi man lahat, siguro lahat nakapunta, no? May mga gawain tayo, hindi natin maiiwasan po yan. Pero, ganun pa man, nandito pa rin tayo, ilang taon na hindi nangyari itong PIO Convention. So, yung mga, naging fruitful yung PIO Convention for the last time natin. Kasi nagkaroon ng ugnayan sa bawat samahan. Actually, nakikita rin namin to nung mga nakaraan, especially for dun sa rice trading. Medyo nagkakausap yung PIOs, may bumibili ng bigas, ganyan. Then, medyo nagkakaroon din siguro ng further assistance for other organization, lalong higit nakikita nyo na kayo nagkakatulong-tulong sa iba't ibang bagay pa sa pag-uusap nyo. Ang isang bagay na hindi na pag-uusapan, pero napakalaki para sa Malampaya Foundation Incorporated po, yung bawat galaw ninyo po sa bawat barangay ninyo. So yung bawat galaw nyo po from yung pursigin nyo po sa pag-coastal cleanup, yung mga gawain nyo po sa pangangalaga ng likas yaman, sa pagtatanim ng puno, malaki mong bagay yun. At yun, doon din po tayo lumalandas para ituloy-tuloy po yung programa na to. Good news para sa inyo po, mamaya sasabihin din ni Sir Don to, yung dating binabanggit naming balakid na ang Malampaya Foundation ay baka hanggang 2024 na lang, na-extend. Yay! Pero lilipat na lang kami na ibang lugar. Hindi, joke lang. Wala pa po kami alam doon. So initially, ang Malampaya National Gas Project po ay na-extend ng 15 years. So 2024 hanggang plus 15 ilan? 2039? Tama? 20 hanggang 2039 siya. So pero initially, mag-expect muna po tayo, hindi naman high hopes talaga, pero mag-expect muna tayo ng 3 years. Sa mga nakadalo po dito do sa Malampaya Phase 4 na IEC, nabanggit po na maggagalugan pa sila dun sa sa laot kung meron pang gas reserve. So, pero kahit ganun pa man, yung pursigi po natin, yung makagustuhan natin po para sa pagbabago ng komunidad natin, wag natin itigil po. Kasi po, bakit? Kasi kayo po yung nagiging lakas din namin para ipagpatuloy po yung mga gawain po na meron tayo ngayon. So, this year nga, may mga onti akong babanggitin sa inyo ng mga accomplishment for hindi to lang MFI, kundi dahil din po sa inyo. So, yung isang accomplishment po natin na nagawa ay yung, alam nyo po di ba yung sa Giant Clam Project na laging pinapakita namin? Di ba? So, this year, ay mapalad po tayo sa dami ng challenges na nahinarap po yung sa pag-aalaga, pagpapalaki, ay yung mga ilan dito sa mga Giant Clam, around mga 200 individuals, 200 pirasong malalaki na po, from ganito kalaki sa kalaki ng kuko, hanggang lumaki ng kulang sobra 8 pulgadas, ay nadala na po sa mga well-managed marine protected areas dito sa Palawan. So malaking bagay po yan kasi nga ang binabanggit nga namin yung Tridacna gaygas, yung species ng Tridacna gaygas, yung lumalaki ng sobra 1 metro na taklobo,
ay locally extinct sa Palawan. So sa atin, tayo, dahil sa partnership din, dahil kayo, feeling nyo wala kayong efforts, pero sa totoo lang, malaking bagay na kayo po ay nakikipag-communicate sa inyong komunidad para malaman po lang yung kahalagaan ng ating ginagawa for kalikasan. So yun po, saan po nadala po yung ating mga Tacloban po. Kasi yun din po yung original intention po nung String of Pearls project. Yung mga inaalagaang Tacloban po ay madala po sa mga well-managed marine protected areas dito sa Palawan. So initially, nakadala po na tayo sa Tinigiban Marine Protected Area sa El Nido at sa Bulalakaw Marine Protected Area sa Coron. So palakpakan po natin mga tayo sa success na yun. Next po, dahil din po sa kasipagan po ng mga people's organization natin, hindi man siguro lahat ay na-documented, pero pumunta po dito sa atin yung CNN Philippines. So yung CNN Philippines ay isang kilalang media and news na broadcasting. So sila sikat din po internationally actually. So sila po tayo ay nakasama tayo sa isang segment yun sa business, ang tinatawag na Business Matters. So pinakita po doon yung ginagawa ng Malampay Foundation, pero higit na nakakatuwa doon yung ginagawa ng People's Organization. So yun yung isa sa appreciation din po na ang Malampay Foundation, ang Malampayan National Gas Project ay hindi lang po tumutukoy sa business na side at tumutulong sa business na kalagayan ng Pilipinas, kundi tumutulong din po doon sa pangangalaga ng likas yaman sa pamamagitan ninyo po. So palakpakan po natin. Kayo po. Next po ay ito kailangan pa natin improve, pero malaki na rin po yung hakbangan natin doon sa solid waste management po. Kayo yung number 1 partner namin din po sa solid waste management. So tuloy-tuloy po natin yung segregation. So ito po sa ngayon, dahil sa meron tayong, alam niyo naman yung sitwasyon ng Taytay, kahit first class municipality ay syempre may mga challenges din na hinaharap. Kayo po ay isa sa mga binabahagi naming champion sa local government unit na kinakausap namin bilang mga huwaran, hopefully huwaran, sa pagsesegregate ng basura po. So kayo po, sana po ituloy-tuloy nyo po yung ating inisyatibo para sa pamamahala po ng basura po. So palakpakan po natin. So nagpapasalamat din po kami doon sa tulong ninyo po sa isinagawang information campaign regarding sa ating kalikasan sa solid waste, sa marine protected areas, so sa kalikasan. So last time po, umabot po yung IEC po, yung dahil sa tulong niyo po mga people's organization, natulungan niyo po yung makapagpahayag sa komunidad ng higit kumulang 800 katao, mga kabataan at mga mangingisda po. So malaking bagay din po yan dahil po sa pag-usad po ng ating marine protected area. So last year din po, dahil sa apat na people's organization, kayo po sa pamamagitan ng mga efforts ninyo nakapag-conduct po ng 36 coastal cleanup. So palakpakan po natin kayong mga sipag kayo po. Sa totoo lang kayo po, niyayabang po namin kayo sa mga agency na kinakausap namin. Alam niyo, sinasabi po namin, hindi po kailangan ng International Coastal Cleanup Month para gawin po ang paglilinis. Kaya po itong gawin lagi. At ito po yung ginagawa po monthly ng mga ating partner people's organization. So usually ang International Coastal Cleanup Month ay around July or August. Pero kayo po monthly, so malaking bagay po yun. So nakapag-conduct po kayo sa kabuuan ng 36 cleanup this year po. Then, sa taon na ito po, in terms ng pagtulong natin po para mapanumbalik yung ating kagubatan, nakapagtanim po tayo ng sobra 1,600 na iba't ibang puno po. Natulong po sa watershed ng ating barangay at tulong na rin hopefully in the future para sa pagpapatuloy po ng hindi lang ng kagubatan at ng source ng tubig po ng inyong mga lugar. So palakpakan po natin yung mga efforts po. Ano pa ito? Mahirap tagang naduling. So yun po.
So, next year sana, ay katulad ng mga napagpaplano natin, ay hopefully mas tumukoy tayo dun sa intervention natin, dun sa mga strict protection zones natin. So, balita ko lang sa inyo, yung siguro magpe-present ako next year sa inyo pag may tamang oras, mag-venue tayo sa meeting ninyo, para po malaman nyo po yung status po ng mga lugar ninyo in terms of coral cover, kung kamusta po yung fish population nyo, yung fish stock nyo, gano'ng karaming isda sa inyong lugar. So this year ay nag-conduct po kami nung analysis po ng data. So medyo malungkot dahil medyo kailangan natin iangat yung gawain po natin sa pangangalaga ng likas yaman. Pero hindi kasabihan nito na tayo ay talo na. Marami pa po tayong oportunidad. Basta idasal lang po natin sa Panginoon at kaya po natin itong gawin. So yun po, maraming salamat.